Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, share ko lang yung nangyari kanina. So birthday ng alaga ko ngayong araw, so July 17. And then merong ano na nangyari. So nagmamadali kami kasi akala namin nung una ihahatid kami ng amo kong lalaki sa school kung saan siya nag-aaral ng English. Alas 4 yun nagsisimula. So, birthday niya ngayong araw, puro petics lang kami ba, puro kain lang. Ayan, kain kami una ng cake, tas ramen. Tapos, umalis sila, nag-swimming. So, ako nagtrabaho. Bumalik sila ng 3:10, for yung, yung start ng class. And then, mag-MTR. Mabot kami ng 30 minutes sa MTR kasi matagal yung amo kong maglakad kasi nung nag-pool sila, nag-swimming sila, nasugatan yung paa niya, so may sugat, kaya ano siya maglakad, so tagalan kami. And then meron na lang kaming pagdating namin sa Siongwan, doon yung baba, meron na lang kaming 10 minutes or 8 minutes na natira bago makarating ang layo pa ng lalakarin namin. So nagmamadali kami ngayon hanggang sa sabi ko sa amo ko, ako na lang yung maghahatid sa bata. Sabi niya oo. So pareho din kaming dalawa na nakatingin lang sa left. Dito lang kami tumingin. Nung nakita kong clear, may parating na sasakyan pero malayo pa. Dumiretso na agad ako ng nakasunod siya sa akin. Siya din, ganun din. Tapos sa kabila pala, putik, nandun yung isang sasakyan. Malayo pa naman. Yung mga isang dipa pa yung layo ng sasakyan sa akin. Minto na yung sasakyan. So, ibig sabihin, mabagal yung takbo ng sasakyan. And hindi ko siya napansin. Nagulat na lang ako. Tinignan ko lang yung sasakyan ng ganun. Tapos, dumiretso lang ako ng lakad. Yung hindi ako nagulat, hindi ako sanay kasi ako sa Pinas na halos halikan ko na yung sasakyan sa lakaran dyan. Yung tawiran ng Pinas, diba? Grabe sa may Manila. Kaya sanay ako. Sa kanila dito, exaggerating na yan kasi sa kanila may mga pedestrian. Nung time kanina na yon, walang pedestrian lane kasi nga nag-shortcut kami para makarating agad doon sa school. So, sumunod na yung amo kong babae sa likod ko. Imbis na pumunta na siya sa kabila, sumunod na lang siya. Sabi niya, "Ay, natakot ako doon." Sabi niya ganun. Sabi ko, ako din, hindi ko napansin. Sabi niya, "Hindi rin ako tumingin sa kaliwa." Oo, kaliwa. Sabi niya ganun. So, nag-anuhan kami, tapos hinayaan na siya namin. Sabi namin, "Bye-bye." Tapos umalis na kami. Tapos, nag-worried na ako sa daan. Kasi syempre, bata yung kasama ko. Kahit sabihin man na ako yung unang masasagasaan kasi ako yung nakakover sa bata. Pero iba pa din, nakakatakot. Sa 2 years ko na dito, ngayon lang to nangyari. And kasama ko pa yung amo ko nung nangyari na to. Kasalanan ko, kasi yung left lang yung tinignan ko. Yung amo ko din, sinisisi niya din yung sarili niya kasi nga sa pagmamadali namin, left lang din yung tinignan niya. Hindi niya kami naanuhan sa kanan, hindi na namin natignan sa kanan. Nagmamadali talaga kami kanina. Na-late nga kami ng 2 minutes ata or 3 minutes. Grabe na yung takbo namin ng bata, hindi na kami makahinga sa takbo. So, hindi, tumakbo na kami, ayan. Pero sa daan pa lang naglalakad, nag-iisip na ako kung ano yung magiging reaction mamaya. Kasi syempre, mapag-usapan namin yung dalawa. So, pag-akyat ko doon sa taas, hinatid ko na yung bata sa loob ng center. Yung kaibigan ko na nakilala ko siya doon, marami kami kasi na sobra isang taon na kaming doon, magkakasama. So, nag-uusap na kami. Sabay kami kaninang bumaba. Sabi ko, "Tim, muntik na kami masagasaan ng bata, Tim. Nandiyan pa naman nakasunod sa likod ko yung bata." Yung nanay. Sabi niya, "Hay, naku, nangyari na yan sa akin." Yung akin naman, nabitawan ko, tapos tumakbo, muntik na talagang masagasaan. Pinagalitan ako ng amo ko. Sabi niya, "You're so stupid." Baka sabihan ka mamaya, "You're so stupid, ha?" Sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, hindi yan nag-aano ng amo ko yung ganyan. Hindi yan nagsasalita. Kahit anong galit niya sa akin, hindi yan siya magsasalita ng ganyan kasi alam niya talaga na hindi rin ako mananahimik. So, yun. Inano ko na yung mukha ko. Yung mukha ko na masaya, ganito. Inano ko na, binriefing ko na. Kailangan malungkot tayo sa part na to. Kasi nga, muntik na tayo masagasaan. So, ganyan na ako. Kunwari, pagod na pagod. Tas ganyan yung mukha. Tapos, pag doorbell ko, yung amo kong babae nagbukas ng pinto. Nakatingin na siya agad sa akin. Alam ko na agad. Tapos, "Ay," sabi niya, "nakakatakot yung nangyari." Sabi ko, "Oo nga."
Hindi rin ako tumingin sa kanan. Hindi ako nag-sorry. Sabi ko, hindi ako tumingin sa kanan. Ako din, sabi niya ganun. Tas ako na yung nagsalita. Sabi ko, sa susunod, di bali na ngang malate, basta hindi lang maaksidente. Sabi ko, ganun. Sa susunod, mag-iingat na talaga ako. Di bali nang malate kami, kaysa naman sa ganyan na maaksidente kami. Sabi kong ganun, tas lumakad na agad ako. Punta ako dun sa may CR, naghugas ng ng kamay. Tapos sabi ng matanda, Mia, ibig sabihin, bakit? Sabi gano'n ng matanda. Hindi sinabi ng amo ko yung issue. Hindi niya sinabi na may ganong nangyari. Hindi niya rin sinabi sa amo kong lalaki. So, 3 lang talaga kami yung may alam. Hindi ko alam. Baka kasi mapagalitan din siya. Hindi ko alam. Hindi niya rin talaga sinabi. So, kami lang 3. Tapos, nawala na yun ngayon. Wala na. Yung amo ko kasi, hindi yan siya matanimin. Hindi yan siya, hindi ko lang alam. Siguro sa akin lang siya. Pero sa ibang tao, masama ugali ng amo ko. Ano yan? Kahit sa mga kapatid niya, pag nag-aaway sila, mataas yung pride niya, hindi siya nakikipagbati. Pero sa akin, tinatry niya, syempre, magkakasama kami sa bahay. Pag hindi niya ako binati, bahala siya dyan. Tapos ngayon, binigyan niya ako ng may package doon na siguro isang buwan na or 15 days na yung package na yan dumating. So, kasi nung nakaraang nagpabox ako, binigyan niya ako ng isa. Kasi ayaw ng bata. Binili niya sa bata ito, Chikawa. Ayan. Tapos, ayaw ng bata. Sabi niya, ito yung pinakapangit na Chikawa na nakita ko. So, binigay niya sa akin nung nagpabox ako. Sabi niya, Jen, sa'yo na lang to. Sabi niya, ayaw ni Emma. Ayan. Tapos, di napabox na ako. Ngayon, nagulat akong gabi, binuksan niya yung box. Sabi niya, sa'yo to. Sabi niya, sa 2 mong pamangkin, tig-4 sila. So, binigyan niya ako. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ilan na to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alam ko 4 to. 4 to. Hindi ako pwede magkamali. Ito yung 2. So, ito yung binigay niya sa akin. Ayan, sabi niya, ko daw to, sasalubong ko daw sa sa pamangkin ko. Ayan. 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 Tuwang-tuwa ako, syempre. Meron akong bit-bit ganito. So, na-share ko lang yung nangyari, kaya kayo ingatan nyo talaga yung bata. Napaka-precious niyan. Birthday pa naman ngayon ng bata. So, Diyos ko, first time nangyari. Bahala na dyan sa sunod, kahit malayo pa yung pedestrian. Doon talaga kami tatawid, nakakatakot. Pero parati namang nakikita ng amo ko na kada lakad namin, pinoprotektahan ko talaga yung bata. Ako parati yung mababangga kung kasi ako sinasalang ko parati yung katawan ko. Buti na lang yung mga driver dito sa Hong Kong is maiingat din sila, tas hindi mabilis magpatakbo. Kaya kahit pa paano maiwasan mo talaga yung aksidente. Pero kung sa Pinas yun, baka nalasog na talaga ako. Ewan ko. Nagulat na lang ako, huminto yung yung sasakyan, tas nagsorry. Tumingin ako sa babae ba yun o lalaki, sabi ko sorry. Tas lumakad na ako kasi nga kailangan namin magmadali. Kaya kayo ingatan niyo yung mga alaga niyo. Buti sana kung pareho ng amo ko yung amo niyo na hindi madaldal, hindi ayan, kung sa iba yun terminate na, mamura ka na ng you're so stupid, ganun. Buti na lang yung amo ko hindi ganyan, awa ng Diyos. Naintindihan niya naman kasi nape-pressure din ako kanina kasi nga naglakad takbo na yung ginagawa namin, nagmamadali na kami. Tapos yung bata, ewan ko, pinaglihi ata to sa gunting, hindi tumahimik yung bibig, kakasalita, kakatanong. Wala guys, yung bibig ng bata hindi yan tumahimik, kaya may mga sugat yung bibig niya, kay tanong ng tanong. Kaya tinanong ko yung amo ko, saan to nagbana tong bata, ba't ganito ugali? Ganito pala tanong, sabi niya, sa nanay ng amo mong lalaki. And yung bunganga niyan, ayaw din manahimik. So, wala tayong magagawa. Ganyan na yung ugali ng bata talaga. So, yun lang, na-share ko lang. Ingatan nyo parati yung alaga nyo. Nakakatakot. Diyos ko, baka makulong talaga ako pag, Diyos ko, pag namatay yung bata. Ay, sana naman. Kaya pinipray ko talaga parati na everyday na safe ako and natapos ko yung araw na walang aberya na mangyari. Paulit-ulit na yung prayer ko. Araw-araw yan talaga. Sa ulo ko na talaga yan for 2 years. And thanks God, wala namang malalang nangyari. Minsan nasisisi ko lang. Bakit Lord, nagpray naman ako Bakit may nasira ako, ganyan. Nagpray naman ako na sana hindi ako makasira ng gamit, ganyan. Pero kasi, nisip ko, hindi ko din naman control kung ano yung mangyayari. Basta kung ano lang dyan, edi
yan na. Pero as much as possible, ingatan nyo yung mga alaga nyo. Kasi yan yung ano natin dito, yan yung pinunta natin trabaho para sa kanila. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.